July 2 ng 2018 nang nangyari ang rambulan sa pagitan ng Pilipinas at ng Australia. Sa ngayon ay maghaharap sila para sa quarterfinals ng FIBA Asia Cup kinabukasan. Yes mga idol, August 13 po ang kanilang labanan. At sino nga ba ang llamado sa kanilang laban? Malinaw na kung batay lamang po sa mga stats ay Australia po ang pinaka-clear favorite na manalo sa kanilang tapatan. Ang Australia ay nag-average ng 100 points sa kanilang opensa, samantalang ang Gilas Pilipinas ay nasa 83.5 points lamang. Definitely mga idol, dihado ang Gilas Pilipinas sa labang ito. Pero eto, lamang na lamang itong Gilas Pilipinas sa kanilang hindi pagsuko, at yan mismo ang kanilang ipinakita sa kanilang laban versus Saudi. Dahil po sa late game contribution itong si Brownlee ay nakambak ng Pilipinas ang Saudi. At dahil din po sa mga tulong galing sa mga young players ng Gilas Pilipinas katulad ni Dwight Ramos, Kevin Kiambao at AJ Ido. Sa kabilang banda ay hindi rin po basta-bastang kalaban itong Australia, dahil kung ikaw ay magpapakita ng pisikalan, tsak na kanilang ika-counter din yan ng kanilang pisikalan. Ipagpalagay natin na kahit na mabaon ang Gilas Pilipinas sa unang mga quarter, hindi pa rin counted yan, dahil counted lamang po ang panalo kapag tumunog na ang final buzzer. Sa madaling salita, magkakalaman na lang yan sa mismong pagkatapos ng laro kung sino ang lamang sa kanila. Lamado man ang Australia, pero syempre Pinoy tayo, susuporta tayo sa Gilas Pilipinas. Samantala, eto naman po ang pinakabagong update patungkol kay Kuminga. Sa ngayon, ayon kay Anthony Slater, handa na si Kuminga na tanggapin ang qualifying offer ng Golden State Warriors sa presyong 7.9 million para sa season na ito. Ito ho'y magbibigay sa kanya ng kalayaan sa susunod na off-season kung saan siya ay magiging free agent na. Ayaw niyang tanggapin ang nasa 45 million deal na 2-year deal ng Golden State Warriors sa kanya, at meron pang team option. Ibig sabihin nito mga idol ay nasa Golden State Warriors ang kapangyarihan kung kanilang pababalikin si Kuminga sa ikalawang season. Uulitin ko, team option, hindi po player option. Ngayon, para kay Kuminga, ang pinaka-the best na desisyon na gagawin niya ay tanggapin yung qualifying offer na 7.9 million, dahil pagkatapos nun ay malaya na siya. Samantalang kung sa 45 million, kahit na siya ay sasahod po ng 22 million bawat taon, ay meron pa ding posibilidad na gagamitin ng Warriors ang team option. So definitely, posibleng tumagal pa siya ng 2 taon. Kaya sa ngayon, mas nararapat para sa kanya ang 7.9 million. Samantala, pumayag ng Miami Heat sa kagustuhan ng Milwaukee Bucks na mag-trade para kay Andrew Wiggins, pero mayroong isang kondisyon itong Miami Heat. Yun ay kung sakaling mabibigyan sila ng Milwaukee Bucks ng isang impact player, yung player na makapagbibigay kaagad sa kanila ng instant tulong, at kasama raw ang isang first round pick. Yun lang po ang kanilang hinihingi. Kung sakaling magagawa yan ng Milwaukee Bucks, ay okay na okay itong Miami Heat na pakawalan si Andrew Wiggins. Sa kanilang roster mga idol, ang matatawag nating available at meron ding impact ay itong si Kyle Kuzma. So far siya lang po ang pangalang nasa trade market ng Milwaukee Bucks. Ngunit ang tanong ay kung gusto bang kunin itong Miami Heat itong si Kyle Kuzma, gayong hindi siya nagkaroon ng magandang season sa Milwaukee Bucks.